Kamusta na po kayo? Okay, beautiful people, tayo pa rin ay ang topic pa rin po natin ang ating mga kristal po. Kasi beautiful people, ay nagtatanong pa rin po sila kung anong ibig sabihin kung paano sila suotin, beautiful people. Ganito po, beautiful people. Unahin po natin ang siyempre, beautiful people, unahin po natin ang amethyst po. Kasi po, iyan po ang amethyst. Napakaganda pong amethyst na binigay po sa akin ng aking kaibigan po. Sa mga Chinese beautiful people, ang amethyst po, yan po ang Chinese na animal dragon po. Mga katangian po ng amethyst beautiful people. Ang batong ito ay inuugnay sa malakas na intuition, sa katalinuhan, kayamanan, kapayapaan, proteksyon, at espiritualidad. Tingnan nyo, ganyan po talaga ang mga amethyst po. Amethyst po kasi ako eh. Ayon sa isang paniniwala ng mga Tsino, kung nais na uminom ng alcohol ng higit sa tamang dami o kung nais na yung magpakalasing talaga, ay makabubuting magsuot ng alahas na may batong amethyst. Tama po yan. Totoo po talaga yan. Ganyan po ako eh. At ito ay magpoprotektahan ka ng batong ito. Proprotektahan ka po. Ang batong ito ang iinom at siya ay hindi malalasing. Gaano man kadaming alcohol ang kanyang inumin. Totoo po yan. Ganyan po ako. Noon po, bata-bata pa po ako, talaga kung uminom po ako, wala pong makakatalo sa inuman ko po. Talagang ang lakas ko pong uminom, beautiful people. Sila po, tumba na po sila, lasing na po. Hindi na po sila makauwi sa kung saan po. Kahit sa taxi po, hindi na nila malaman kung saan sila uwi. Ako po, nakakauwi pa rin po ako. Alam ko pa rin po kung anong ginagawa ko po. Alam ko pa rin po ang isip at utak ko po. Ganyan po talaga ako noon, beautiful people. Talaga po, umuwi ako. Pag alam kong lasing na talaga ako, alam ko pa rin po ako kung uuwian ko po. Kasi po, lagi ko po, tangan-tangan ko po ang aking birdstone ko pong amethyst po. Alam ko po yan eh, kaya ganyan po ako eh. Kaya nga nagugulat sila, si Cathy, hindi pa nalalasing yata eh. Sabi niya, sa dami niya nang inom. Kasi po noon po, umiinom po talaga ako. Minimix ko po ang aking pag-inom po. Lalo mga barkada ko po. Nung kabataan ko po. Dito po sa Europe po, sa Austria po. Kasi mahilig po kami mag-disco. Ganyan po. Mahilig po kami sa mga party po. Tapos may mga karaoke po. Mga Pilipino po dito. Mga Austrian po. Mga asawa, mga boyfriend. Ganyan po, no? Girlfriend. Ganyan po kami noon, beautiful people, no? Ako po, hindi po talaga ako nalasing. Sila nalalasing na po. Kahit dalawang lang, Diyos ko. Ako, ang dami ko nang nainom po. May grupo po kami na mag-order po kami ng tequila po. Tapos ilalagay nyo po asin. Tapos po, lemon po. Iinumin nyo po yung tequila sa maliit lang na kupita po. Diyos ko po. Sila nalalasing na. Ako hindi. Alam ko pa rin po ang ko. Sige, tagay-tagay. Ganyan po. Kapag po kasi beautiful people, ang libre pong inumin ay lagi pong masarap inumin. Pero kapag ikaw po ang nagbabayad ay wala. Wala pong gana uminom, beautiful people, kapag ikaw po ang nagbabayad, lalo't wala ka pong pera at gusto mo po mag-happy-happy po, di ba? Pagka libre po kasi ang inumin po, lalo na sa bar, sa mga sa mga diskuhan po, pagka libre po, wow, happy ka talaga, beautiful people. Pero kung ikaw po ang magbabayad tapos wala ka pong pambayad, di ba, nakakainis. Kaya yun, beautiful people. Okay? Sandali lang, bubuksan ko lang po bintana. Kasi dahil ako po ay nakabihis na po ba ako, beautiful people.
At ako'y paalis na naman, ako'y papasok sa trabaho po ba. Ayan. Sa maraming lugar sa China po, ginagamit ang batong amethyst bilang pangontra sa iba't ibang uri ng adiksyon o pagkagumon, gaya ng pagkalulong sa alkohol, sa droga at sa mga sigarilyo. Ang amethyst na isang magical purple na gemstone o violet o lila ay ginagamit din sa aspektong pang-espiritual tulad ng meditasyon at divination. Naniniwala ang mga Chino na ang amethyst ay may kapasidad na magpataas ng psychic power at kakayahang pang-relihiyon o pang-espiritu. Marami sa mga Chinong medium at astrologer ang palaging may dalang amethyst bilang isang divination tool. Nako, beautiful people, ako po ay nasamid. Totoo po yan, beautiful people. Ang mga nag-aaral po at lalo po yung mga medium po. Alam niyo po yung mga medium po. Ang mga medium po yung mga nakakakita po ng ghost. Nakakakita po ba ng mga espiritu o mga multo po. Ganyan po ang mga medium po. Kaya sila po ay nagdadala po sila ng amethyst po. Kasi takot po sa amethyst ang mga multo, mga espiritu, mga nagpapakita po. Ganyan po. Ako po, lagi po akong ganyan. At saka maganda po yan sa mga insomnia po. Kung kayo po ay may sakit na insomnia po. Ang amethyst po, ganyan din po ako. Kasi po, sabi ko nga po sa inyo, ang aking unan po, sa ilalim ng aking unan po, ako po ay may amethyst po. Tapos po, nilagyan ko po ng ganito pong supot, yung aking amethyst po. Nakalagay po sa ganito pong amethyst ko po. Ganyan po. Paano po? Yun po talaga, tinutulugan ko po talaga yun. Kaya yan po, marami sa mga Chinong medium at astrology na ang palaging may dalang amethyst bilang isang divination tool at ginagamit ito sa mga China po bilang natural na medisina na nagpapagaling sa sakit na insomnia at masasamang panaginip. Totoo po talaga yan, beautiful people. Kasi po, magaganda po ang mga panaginip ko po at hindi po ako nananaginip o binabangungot po o masasamang panaginip po kasi po lagi po ako mayroong sa aking unan po ang aking amethyst po. Kaya ganyan po ang gawin nyo, beautiful people, kung kayo po ay may mga crystal po o amethyst po. Yan po. Kung gusto niyo naman po malaman anong mayroon ang perlas po, halimbawa po kung kayo po ay may perlas po. Halimbawa, beautiful people, ang mga perlas po sa China po, ito ay inuugnay sa kalinisan at kadalisayan, kainonsentihan at sa timinim side ng isang individual sa kultura ng mga Chino. Ang batong perlas ay lubhang malakas at makapangyarihan. Ito ay tinatawag nilang the tear from heaven of the tears of God. Tingnan nyo, beautiful people. Ako po, marami po akong mga po dito yung perlas po, lalo na po yung nakuha ko po sa isda, yung mutya ko po ng isda po, perlas po yun. Pero hindi ko po kasi ito, gemstone ko po ang gemstone ko po kasi amethyst. Kaya iyan po. Pero kung kayo po ay hindi po, pero kung gusto nyo po magkaroon po ng mga power po, yan po, sana po naintindihan niyo po ang paliwanag ko po. Ang perlas ay karaniwang ibinibigay sa bata at walang asawa, babae upang makatulong sa kanyang paghahanap ng soulmate. Wow! O makakapareha sa buhay. Ang batong perlas ang nais ng mga Chino na irigalo sa kanilang mga anak na babae na wala pang asawa upang magsilbi nilang proteksyon at upang gabayan ang kanilang mga anak o ang kanilang puri o kabasalan. Kabasalan. Alam niyo po kabasalan? Yung po bang kabasalan? Okay, beautiful people. Kabasalan. Yung pong
kabasalan. Ano ba yung kabasalan? Basta po, alam niyo na po yan, Tagalog po kayo, kabasalan po, siguro po, yung kanilang puri at kabasalan. Kumbaga ay kanilang basal. Bahala na po kayo, beautiful people. Mahirap pong anuhin. Diyos ko po! Totoo po yan. Kabanalan! Diyos ko po, kabanalan yata po yan eh. Okay? Yan po. Kailangan, beautiful people, halimbawa po, mayroon po kayong mga perlas po, ha? Ganyan po gawin nyo. Sa mayayamang Chino, hinahaluan ng pinong o dinurog na perlas ang kanilang inumin sapagkat pinaniniwalaan nilang nakalulunas ito ng lahat ng uri ng sakit o karamdaman. Ginagamit din ng mga Chino ang perlas na pampalakas ng katawan. Ay, ganun pala yung beautiful people. Kailangan, beautiful people, ang perlas po ay dudurugin nyo po ng pinong-pino na parang pulbos po. Pagka nilagay po sa inyong dila po ay natutunaw po agad. Hindi po yung yung buhangin pa po, masisira po ang inyong mga nyo po yan. Ang inyong tiyan po o bituka po o kung ano po. Huwag nyo pong gagayahin na pipinuhin nyo po, paiinom nyo lang po. Pero totoo po talaga yan, beautiful people. Narinig ko na rin po yan sa mga matatanda po. Ang perlas po, minamartilyo niya po, dinudurog niya po talagang pinong-pino, beautiful people. Tapos doon po sa may sakit po na malubha po ang sakit, alam niyo po, gumaling at mas malakas pa po. Noon po yan, sa Mindanao ko po yan nakita, beautiful people. Isa po siyang mananagat po. Nakakuha po siya ng maliit na perlas po. Dinurog po niya yan. Minartilyo niya po. Akala ko nga po nganga ang ginagawa niya. Kasi minsan po ang mga nganga po mayroon pong puti na parang pulbos na hindi ko po alam. Yung pala perlas pala yung dinudurog niya, beautiful people. Tapos sa awa ng Diyos, dahil nakakita po siya ng perlas po sa dagat po, kasi mananagat po siya eh. Tapos yung asawa niya po ay may sakit po. Malubha po yung sakit. Ewan ko po, baka cancer siguro. Siyempre, hindi ko pa po alam ang cancer noong bata po ako. Basta ang alam ko lang, may sakit lang po. Ganyan lang po ba? Pero hindi ko po alam ang mga sakit-sakit, mga cancer po noon, Ngayon po naaalala ko na po, may nabasa po ako dito. Gamot po talaga yan, sa totoo lang po. Kaya ang mga Chinese po, mga dinudurog pong pulbos, yan ang pinapainom nila po sa may mga sakit po. Tapos lumalakas po sila bigla. Gumagaling po sila. Totoo pala talaga to. Ang galing pampalakas pala ng katawan. Grabe, grabe. Ito naman, beautiful people, halimbawa po, upal po. Ang upal, beautiful people, mga pinanganak po yan. Na ano nyo naman, siguro ang upal po, October po yan, Ang upal po, ang katangian po ng upal po ay ito po. Ito ay inuugnay sa paggabay, swerte, dangal, kapasidad, pangitain, panaginip, at lakas ng isipan. Wow, ang ganda pala nito. Sa maraming kulturang kanluranin, ang batong upal ay itinuturing bilang masamang bato. Ngunit para sa mga Chino, ang upal ay naghahatid ng swerte at kasaganahan naman. Para sa mga taong ang swerting bato base sa kapanganakan ay upal. Ang upal po ay isang misteryoso at kamangha-manghang bato na nagtataglay ng lakas ng kulto. Wow! Ayon sa Chinese legende, ang upal ay tinataguri ang invisibility stone. Wow! Ito ay ginagamit upang makatanggap ng mga payo mula sa mga espiritu na ipinararaan sa pamamagitan ng panaginip. Inilalagay ng mga Chino sa ilalim ng kanilang unan ang upal upang sila ay magprotektahan sa sandaling pasukin na nila ang mundo ng panaginip. Tingnan nyo, sabi ko na nga ba Kaya lahat ng mga kristal ko po, mga nakikita, nakukuha ko po, hinuhugasan ko muna po at pinapadaan ko muna po sa asin at sa tubig po. Pagkatapos po, hugasan ko ulit at nilalagay ko po sa ilalim ko po ng unan. Kasi po, maganda po talaga yan Tingnan nyo, totoo nga pala yung mga ginagawa. Yung mga ginagawa ko, grabe pala yon.
Ito ay ginagamit upang makatanggap ng mga payo mula sa mga espiritu na ipinararaan sa pamagitan ng panaginip. Inilalagay ng mga Tsino sa ilalim ng kanilang unan ang ang batong upal. Sila ay maprotektahan sa sandaling pasukin na nila ang mundo ng panaginip habang sila ay natutulog. Ang mga medium na Tsino ay gumagamit ng upal para sa kanilang espiritual na paglalakbay upang sila ay gabayan. Ang upal ay may kapasidad na magpapalit-palit o magpabago-bago ng kulay batay sa mood ng may suot nito. Ay, ang galing! Ito ay pinaniniwalaan na isang paraan upang iparating ang isang mahalagang mensahe sa may suot nito. Wow! Ang galing pala ng mga ganitong stone. Kaya, beautiful people, makinig po kayo at ishare nyo po sa mga tao na hindi po nila alam ang paggamit po ng kanilang mga gemstone po o ang kanilang mga crystal, beautiful people, o ang kanilang birthstone, beautiful people, para alam po nila kung paano po gamitin. Okay? Ang topaz naman, beautiful people, kung gusto nyo pong malaman ang topaz na bato pong topaz, ang batong ito ay inuugnay sa katapangan, tiwala sa sarili, pagkamalikhain, paglilibang at pagsiguridad po sa siguridad. Security po ba sa mga buhay nyo po? Isa itong makapangyarihang bato na ginagamit ng mga Tsino upang malampasan ang mga takot na kanilang nadarama upang makamit at magkaroon ng katuparan ang kanilang mga kahangahangang layunin sa buhay. Ang topaz ay mahusay na gemstone para sa mga taong makasining, sa mga pasyonista, mga arkitek po ba? Arkitek. Kaya arkitekto, alam nyo naman po ang malalalim na Tagalog, beautiful people, di ba? At manunulat, artist at pintor, at kung sino man na nangangailangan ng malakas at malawak na imahinasyon sa kanilang gawain. Wow! Ang topaz ay maaaring makita sa kulay na golden, yellow, o blue. Ganon pala yun, beautiful people. Ibang klase rin, ano? Ayon sa lumang Chinese legende, tumutulong daw ang topaz upang makaisip ng mas mataas at mas malalim. Maaari ding itong makatulong upang malagpasan ang mga pagsubok at mga hadlang na daraanan sa pagtahak sa buhay. Ang mga tradisyonal na Tsinong doktor ay gumagamit ng topaz bilang panlunas sa mga karamdaman, pangkaisipan o mga sakit sa utak. Tingnan nyo. Tingnan nyo, beautiful people, ang galing talaga ng mga gemstone, mga kristal po. Mga healing na kristal po yan, mga healing na stone po yan, pero wala pa pong nakakaalam yan kasi ang alam lang nila, hindi natin kayang bumili ng ganyan, ganito. Ang iba po, kwintas po, hikaw po, o singsing po. O kaya po, birthstone lang po nila, o kaya po mga kristal na nabibili. Pero beautiful people, yung tunay po ang bibilhin nyo po, hindi po yung synthetic po na gawa sa plastic po na pinaghalo ng mga glass po. Hindi po yung bato po ang anyong kukunin, beautiful people, yung tunay po na kristal para hindi po kayo maloko. Yan po ang hanapin nyo po. Marami na po yan ngayon tinitinda, beautiful people, mga kristal po, kasi ang dami pong mga antingero po, marami pong mga mountaineer po na naghuhukay po ng mga kristal saan-saan na po ng mundo, beautiful people. Maari po kayo makabili sa mga tunay na mga antingero, tunay na mga mountaineer po, doon po kayo. Akin po, tinan mo, nakikita nyo po yan, ito po. Kristal ko po yan na amethyst po, talagang tunay po siya. Ganyan po, tinan mo, mayroon pa po siyang hayan po, Kaya talagang hindi po siya, sobra bigat po niya. Kaya hindi mo po siya mabuhat, ganyan-ganyan mo lang po siya, pwede. Pero kung buhatin mo po, sobra bigat po. Okay, beautiful people,
Sa mga peridot naman, beautiful people, ang ibig sabihin po ng peridot na stone po, na crystal po, ito po, makinig po kay mabuti, beautiful people, dahil interesado po ang mga sinasabi ko po. Ito ay isang kakaibang gemstone na inuugnay sa pampakasal, nako, pagpapakasal daw po, kalusugan, pag-isipan, espiritualidad, maturidad, kahiwagaan, pagseselos o paninibugho, mga daluyan at pangitain. Tingnan nyo po, ganyan pala ang peridot na bato po. Ginagamit ito ng mga Tsino upang panglabanan ang paninibugho at pagkainggit sa masasamang tao. Ginagamit din ito ng mga sinaunang Tsinong sundalo upang payapain ang mga nadarama nilang puot, sapagkat nakasaad sa kanilang batas na hindi nararapat na makipagbaka o lumaban kapag nasa estado o impluwensya ng matinding galit. Tingnan nyo nga naman, beautiful people. Ito ay batong ginagamit sa mga kasalan ng mga Tsino upang palakasin ang puwersa ng kaligayahan sa pagitan ng mga bagong kasal at upang pasiglahin ang sexual na aspeto ng bago nilang buhay bilang mag-asawa sa oras ng seremonya ng kasal. Nakasuot ng alahas na yari o may batong peridot ang mga ikinakasal. Wow, grabe pala, no? Para sa mga Tsino, ang peridot ay ang daegu stone. Grabe. Dahil sa kakaibang katangian ng batong ito na gumamot o magpagaling ng nasugatang ego. Alam nyo naman po ang mga ego. Wow, may ego. Ang taas ng ego nito. Wow, ganyan. Ang ego po ay ang ating damdamin. Tingnan nyo nga naman, beautiful people, no? Ito po, diamond. Ang diamond, beautiful people, lahat po ng mga babae o lalaki po, ang pinupunterya po ang kristal na diamond po. Kahit ako po, gusto ko po diamond. Sayang at hindi diamond ang pinadala niya sa akin, kundi ang aking ano lang po, ano ba tawag yan? Amethyst lang po. Pero okay na rin po yan. Masaya na rin po ako kasi pinadalhan po ako ng sobrang laki na ano po. Ayan, beautiful people, alam niyo po, ganito po yan. No? Lalagyan niyo po ng ano po yan. Ano ba tawag yan? Kandila po. Nilalagyan ko po yan ng kandila po sa gabi. Ganyan po, oh. Ayan po. Yan. Yun! Ganda ng pagkagawa niya sa akin, beautiful people. Pwede ko siyang lagyan ng kandila po. Sindihan ko po sa aking sala o sa kusina po o kaya po sa aking kwarto po. Kasi nagtataboy po siya ng mga malas, nagtataboy po siya ng mga masasamang espiritu po. Pag ito po ay sinindihan ko po yung kandila, beautiful people, ang ganda po ng aking kusina, ang ganda po ng aking bunong. Yung sala ko po ba? At saka ang kwarto ko po kasi nangingintab-ngintab po yan dito. Umaano po siya, kumikinang po. Yung kanya po bang, yung kanyang anino po sa gabi. Ito po, ang ganda. Diyos ko po, akala mo nasa kuweba po ako. Kaya, yun po, natatakot naman po ako. Okay, beautiful people, ngayon po ay diamond po tayo. Mga katangian po ang batong diamond, beautiful people. Makinig po kay mabuti. Sandali lang, inom lang po ako ng tubig. Sige na po, makinig po kay mabuti, beautiful people. Ang batong diamond ay inuugnay sa kapangyarihan o lakas, proteksyon, tapang, katapatan, pakikipagkaibigan, orihinalidad, kadalasayan, katapatan sa asawa at karelasyon at kainonsentihan. Wow! Napakaganda pala ng diamond. Yan po, narinig nyo po yan, ha? Para sa mga Tsino, ang asosasyon ng batong ito ay para sa kadalisayan, sa kapangyarihan at sa divinasyon o kabanalan. Ganun pala yun. Ayon sa kultura ng mga Tsino, ang diamond ay mabisang panlaban sa mga devil, sa mga evil spirit po. Tingnan nyo.
Galing pala nito. Ayon sa Chinese legende, ang diamond ang tinaguriang stone of morality. Wow! Sa kasalukuyan, panahon sa China, ang mga Chino na may kapasidad na makabilin at magsuot ng diamond ay may layunin na palakasin at palutangin ang mga taglay na katangian ng nagsusuot ng batong ito. Wow! Galing naman. Sa China, may taunan patimpalak na ginaganap at ito ay tinatawag nilang rare moss diamond. Wow! Sa pananiniwala ng mga Chino, ang mga magwawagi sa nasabing patimpalak ay makikipaglaban sa higit na mataas na mundo ng mga kaluluwa upang siyang hirangin na susunod na pinuno ng China. Wow! Ang galing pala ng ganitong beautiful people. Ibang klase. Ngayon, alam nyo na po, beautiful people. Kung kayo po ay may citrine, beautiful people, ito po ay citrine ha. Saan ba yung citrine ko? Citrine, nasaan ka na? Ito po. Ito po ay citrine, beautiful people. Maganda din po, pero babasahin ko po ang ibig sabihin po ng citrine, beautiful people, okay? Ayan po ang citrine po. Ang citrine po, ang ano po niya po, yung kahulugan po at ang katangian po ng citrine ay inuugnay sa kasaganahan, pagkamalikhain, akademiko, intelektualidad, siyensa, prosperidad, tagumpay, edukasyon at tunay na katalinuhan. Tingnan nyo nga naman, beautiful people, ang galing pala ng ganyang citrine. Ayon sa matandang Chinese legende, ang citrine ay tinagurian the stone of success. Nako, beautiful people. Sige po, maghanap na po kayo, beautiful people, ng citrine po kasi maging success po ang inyong negosyo, ang inyong ano tawag doon? Yung makatapos po kayo ng pag-aaral. Ito po yata ang aking citrine po din yata to, beautiful people. Hindi ko po alam, pero crystal po siya. Meron po ako dito. Ayan, ilagay ko rin po dito. Kasi po, magkakaano pa, ang galing pala nito, beautiful people. Uy, nasaan na pa yung isa kong, meron pa po akong magandang citrine. Ayun. Ito pa pala, beautiful people, oh. Ayan po, mga citrine po yan. Kailangan pala mayroon po kayong ganito. Ako po, mayroon din po akong citrine, beautiful people, pero nasa wallet ko po. Kasi po, pagka may citrine ka po, kasi sa wallet din, beautiful people, hindi ka po nawawalan o nauubusan po ng pera. Lagi po may dumarating at dumarating po. Ganyan po. Kahit po hindi po ako citrine ng aking, amethyst po ako, pero wala naman pong citrine na, beautiful people, gemstone sa ating mga birthday po. Citrine po ay kakaiba po yan. Nagbibigay po yan ng swerte. Okay? Tapusin po natin ang ibig sabihin po. Ayan po. Kung kaya ito ay, halimbawa po, ayon sa matandang Chinese legende, ang citrine ay tinatagurian na the stone of success. Kung kaya ito ay kinakailangan ipagkaloob at ariin lamang ng mga taong mapagbigay at bukas palad. Naku, totoo nga talaga to ah. Lubos na hinahangaan ang batong citrine ng mga emperor ng China dahil sa kakaiba nitong kapasidad na magpataas ng kakayahang intelektual at magpalawak ng kaisipan. Ay, ang galing pala no. Sa kasalukuyan panahon, marami sa mga estudyanteng Chino ang gumagamit o nagsusuot ng citrine upang makapasa. O, tingnan nyo, sinasabi ko na nga, totoo talaga yung sinabi ko eh. Para makapasa sa mga pagsusulit sa eskwelahan. Marami sa mga gurong Chino na gumagamit ng citrine kapag nagtuturo, lalo na kapag sila ay nagbibigay ng lecture sa kanilang mga estudyante. Sinasabi ko na nga ba eh. Ginagamit ang citrine sa mga healing session upang lumikha ng pakiramdam ng emosyon at ng kaisipang masagana.
Sasagana ang iyong utak at isip sa iyong pag-aaral at talino. Tingnan nyo, ito ay tumutulong sa pagpapatalino ng isang bata o ng isang tao. Wow! Tingnan nyo nga naman, beautiful people. Si Tren lang pala. Kaya pala tumatalino na yata ako. Kiraulo! Gago! LOL! Hindi nga po. Kasi po, buhat nung ako po'y ganito, mayroong mga sitrin po. Pero ang mayroon po akong sitrin na sa aking sa aking pitaka. Gusto nyo po makita. Pero napakaganda po. Kasi po, ginawa po yan ng aking kaibigan po. Ng kanyang asawa po bahana. Kunin ko lang po yung aking pitaka. Beautiful people. Sandali. Ang galing pala ng mga mabuti. Binasa ko po ulit kasi beautiful people. Meron po kasing ang aking subscriber po. Sabi niya, ma'am, pwede po nyo po ulit kung alam nyo po kung paano po gamitin ang mga nakuha ko po. Kasi po may nakuha po kasi ako yung tawag doon? Yung daw po, yung kristal po ba? Nakuha niya po sa bundok. Hindi niya po alam kung paano po gamitin. Sabi ko, kung anong birth niya po, yung birthday niya. Yan po, kinuha ko na po. Sandali lang po, bubuksan ko lang po. Wala po ako'y kwarta, kaya napakita ko po. Why kwarta, why datong, why salapi, why ay nasaan na yun? Ayan po. Kaya papakita ko kahit walay kwarta po yan, pero ayan po ang aking sitrin. Ganling. Ayan po. Tingnan nyo, beautiful people. Ito po yung ginawa sa akin ng aking kaibigan. Kaya ayan po, nilalagay ko po siya dito. May mga pera po, pero ayan po, mga barya lang po. At ito po ang aking libreta po. Nandyan po sa aking pitaka po. Siya po ang nagbibigay sa akin ng swerte at gabay, ang aking Panginoong Hesus. Ama at ang ina ng laging saklolo po. Tingnan nyo, beautiful people. Ngayon, alam nyo na po kung ano pong mga ibig sabihin po ng inyong mga gemstone po. Kung alam nyo naman, beautiful people, di ba ang cat eye? Ang cat eye po ay iyan po yung tinatawag po na tiger eye. Ang ibig po sabihin, halimbawa po may mga tiger eye ako dito pero hindi ko po alam kung nasaan po. Halimbawa po, baka ito po ay tiger eye po, no? Hindi ko po alam. O kaya po, ito po, yan po ang mga tiger eye po. Yan po, ganyan po. O kaya po, ito po ang mga tiger eye po. Ayan po. Yan, mga tiger eye po yan. Okay? Kumbaga sa iba po ay tinatawag ay cat eye. Ang cat eye, beautiful people, para masabi ko po sa inyo, ito ay isang popular na batong nagbibigay ng swerte at ginagamit din agimat kapag ikaw ay natatakot na makagawa ng isang maling desisyon. Ang batong ito ang makakatulong sa iyo upang makapag-isip ng malinaw bago ka gumawa ng anumang bagay. Maipagpakita rin nito ang kahahantungan ng isang bagay na hindi mo pa ginagawa. Isuot ang cat eye stone o tiger eye stone para sa malinaw na pag-iisip, tamang paghusga, para sa proteksyon at swerte, at siya ang mananatiling iyong gabay at ang iyong agimat. Nako po! Diyos ko, agimat! Agimat pala itong mga nakuha ko. Uy! Ganyan pala to? Diyos ko, tingnan nyo nga naman, beautiful people. Nagiging agimat na pala ang cat eye. Pero hindi po natin alam yan, beautiful people. Tingnan nyo nga naman. Ibang klase din eh. Ang emerald, beautiful people, ang emerald po ay tumutulong sa maayos na memorya at nagpapaganda ng karangyaan at pag-ibig. Ito rin ay isang kristal ng karangyaan. Nako po, pag kayo po ay may emerald, beautiful people, kayo po ay yayaman. Magiging milyonaryo po kayo. Karangyaan po yan ang ibig sabihin po. Kasi po ang emerald green po ay napakamahal na bato po yan. Diyos ko po, kung mayroon po kayong mga emerald dyan,
Huwag nyo pong ibebenta o pamimigay po kung kayo po'y nakakita po ng bato na kulay green po, na para po siyang kristal na pag pinapraslatayin po ay nagiging green po. Yan po ay emerald po yan, na mahirap po hanapin ng emerald po sa mga ano po yata yan, sa mga Afghanistan, Saudi Arabia, mga emerald po. Ganun pala yun, Diyos ko po. Yan, beautiful people, mga mararangyan tao pala ang nagkaano pa niya. Kaya ingat-ingat din, beautiful people, kung kayo nakakakuha ng kristal po, wag na wag nyo pong ibebenta o ano po, yung ipamimigay po o ipalimos po. Hawakan nyo po yan kasi kayo po ay rarangya po, yung yayaman po kayo. Basta't marunong lang po kayo humawak. Okay, beautiful people, ang blue sapphire naman po, ang blue sapphire po, ito ang bato na holy blessing. Naku po, tingnan mo. Holy blessing sa buhay na nagbibigay ng pag-asa, pananampalataya, kaligayahan sa iyong mga tatahakin. Ang sapphire ay makapagpa-focus din ng paggagamot at mapagmahal na enerhiya tungo sa sinumang nangangailangan nito, kahit na walang partisipasyon na may gamit nito. Tingnan nyo nga naman, beautiful people, kung kayo po ay isang manggagamot po, kung meron po kayong blue sapphire po, yan po ay nagbibigay gamot, galing sa inyo at tumutulong po siya sa panggagamot nyo, beautiful people. Kaya wag na wag po kayong papalimos po ng mga blue sapphire po na alam nyo pong iyan po ay sapphire. Yan po, kung kayo po ay manggagamot po, kailangan po maghanap po kayo ng sapphire. Tingnan nyo nga naman. Ang black onyx naman po, ang black onyx po, ang sabi po nila ay black onyx daw po yung mga nakuha ko pong bato. Halimbawa po ay ito pong batong ito ay isa daw po ito po, black onyx daw po ito, sabi po nila sa akin. Sabi ko naman ay parang ano po siya, yung mutya po ba ng ano ba yung, bakit lumalagabog yung aking pintuan? Dito, may kababalaghan dito sa akong kusina Grabe yung aking kusina, beautiful people. Ibang klase. Sige. Ayan na po, no? Ang black onyx po, babasahin ko po. Maganda ito sa mga taong kalalabas lamang sa magulong relasyon. Ay, buisit. Pero totoo po yan, beautiful people, ha? Sabi po kasi may gustong kumuha po dun sa akin black onyx ko po Relasyon, mabisa rin ito gamitin sa pagre-relax ng tagumpay. I-release mo po ba ang tagumpay o anumang positibo sa sarili? Galing pala nito. Ibang klase pala. Beautiful people. Ano to? Pabor para sa sarili o kaya naman ay upang madagdagan ang iyong mga oportunidad. Ilagay ito sa iyong pitaka o kaya naman ay dalhin kapag pupunta ka sa racetrack o sa iyong unang date at mabibigyan mo ng magandang pagkakataon ang sarili. Ganun pala yun. Ibang klase, ha? Red coral. Alam niyo po ang red coral, beautiful people. Siguro mayroon din po akong red coral dito, pero ang alam ko po, ito po ang red coral po. Kung tawagin po, yan po ang red coral. Sige, beautiful people, tingnan po natin anong ibig sabihin po ng red coral. Ito ang batong kinikilala na may lakas upang sumira sa mga masasamang enerhiya ng katawan. Ang mga naunang Romano ay ginagamit ito upang proteksyonan at pagalingin ang kanilang mga tauhan. Ang red coral ay isinusuot din ng mga bagong kasal bilang proteksyon laban sa infidelity. Maganda itong regalo lalo na sa mga bata dahil makatutulong ito sa kanilang paglakas at paglaki. Ganun pala yung beautiful people. Ibang klase, ha? At ito naman po ang citrine
yellow quartz po. Iba naman po ito sa ibang citron, beautiful people. Ang citrine quartz ay nakakapangpasigla at isang kristal na maraming makukuhang benepisyo. Ang enerhiya nito ay direktang may kaugnayan sa araw at tulad ng araw, ang enerhiya nito ay positibo at nakakapagbigay sila. Nagpapataas ito ng tiwala sa sarili at tumutulong upang malagpasan ang mga mapanirang tendensya ng sarili. Kapag inilagay ang citrine sa cashback, tinan mo, cashback, beautiful people ha, magdudoble ang mga pera ng mga mangangalakal at hindi lang ito tumutulong ng magkaroon ng pera ang mga mangangalakal, bagkos ay nagpapanatili din ito ng kayamanan, nag-aanyaya ito ng pagyaman at maging milyonaryo at karangyaan. Diyos ko po! Kaya pala meron po akong citrine yellow sa aking wallet po. Diyos ko po, ganun palang ibig sabihin nun. Tingnan nyo nga naman, beautiful people. Hindi, beautiful people, alam ko na po yan noon pa po. Kasi yung matanda po, nagsabi po sa akin, kailangan daw po, maglagay daw po ako sa aking wallet po ng citrine yellow na ano po, kristal po. Kasi po, naghahalimuyak po siya ng swerte po, pera, karangyaan at pagyaman po. Totoo po yan. Pero gawin mo lang po sa kabutihan, wag sa kasamaan po. Yang mga kristal na po yan. Pero dahan-dahan ka lang po nayayaman, beautiful people. Hindi po biglaan nayayaman ka po. Ganyan po ang ano. Kaya sana po, naano nyo po ang aking mga stone po. Narinig nyo po na ganun pala ang mga ibig sabihin ng mga ating stone, beautiful people. Tingnan nyo nga naman ano. Ibang klase rin eh. Wala tayong mga alam dyan, beautiful people. Ang alam lang natin, mga stone, mga gemstone, pero ang mga ibig sabihin ng mga kristal ay may mga sari-sarili pala silang mga, ano po, hiwaga. May iba't ibang mga gabay, iba't iba ang kanilang lakas at power na magbibigay sa ating sarili. Mga healing stone po ba sila? Halimbawa, beautiful people, ang garnet, ang bato na pag-ibig, swerte at tagumpay, nagbibigay ng tapang at kasiglahan upang tapusin o maabot ang iyong mga layunin sa buhay. Yan po ang garnet stone. Ang jade naman, beautiful people, kung gusto nyo pong itanong po anong ibig sabihin ng jade, ang jade ay isang bato na nagbibigay inspirasyon sa isip upang gumawa ng mabilisan at tamang desisyon. Nagbibigay kislap ito sa pagiging busilak, walang kondisyon, pagmamahal, tapang at talino ng kaisipan. Isa itong maswerteng bato na nagdudulot ng kayamanan at magandang kalusugan. O, tingnan nyo. At biglaang pagyaman. Naku po, kailangan mag-jade na po kayo. Maghanap po kayo ng jade. Ako po, may jade na po ako eh. Ito po oh. Nakuha ko rin po to sa beautiful people. Ayan po oh. Ayan po. Ang aking dalawang jade po na bato po. Nakuha ko rin po to sa aking Pero hindi ko pa po siya ginagawa ang kwintas o sing-sing po. Ay nahandyan pa rin po siya. Tingnan nyo beautiful people. Ang galing talaga ng mga kristal o mga bato po ba. Ang dami po palang mga ibig sabihin. Mabuti po. May nagtanong pong subscriber na gusto niyang malaman. Ang topaz po, beautiful people, na dark yellow, ang bato na nagpapakalma ng emosyon at nagtatanggal ng tensyon at pagod. Kapag ito ay iyong isinuot, makakamit mo ang walang hanggang kapayapaan ng isip at damdamin. Tingnan nyo nga lang, ma'am, beautiful people. Yan po ang mga ibig sabihin yan. Ang sandstone quartz. Ito pala yung sandstone quartz, beautiful people. Ito po yung sandstone quartz. Ito po yung sinabi sa akin nung yung isang subscriber ko po, kasi yung asawa daw po niya ay nagtitinda po ng mga crystal gemstone po. Ito po, sandstone quartz, ang batong nagbibigay karangalan sa Diyos. Naku po, sa Diyos pala ito. Nagbibigay enerhiya at kalakasan sa sarili. Naging stimulate ito ng sentro ng puso, maswerteng bato ng karangyaan, katanyagan at kayamanan, nagbibigay karisma sa may suot nito.
Naku po, kaganda pala po niyan. Ay, naku. Ang hirap naman po siyang isuot. Sobra bigat po niya eh. At saka ang laki po. At saka nagtanong na po ako kung paano siya po gawing kwintas po. O sing-sing. Ang mahal po ng babayaran ko. Kaya minsan po gusto ko po siyang ibenta. Para ko po yung magkapera. Ganun palang ibig sabihin niya po. Diyos ko po, kaswerte pala. Katanyagan, kayamanan, pagyaman. Lahat sa kanya na ay nagbibigay pa ng karisma ang nagsusuot nito. Naku po. Ang Turkish, beautiful people, halimbawa po, Turkish, nasaan yung aking Turkish stone po? Ito po yun. Ganito po, pero mayroon pa po kayong maganda makikita po kasi ito po, ano lang po ito, parang, aywan. Okay po, basta ganito po ang mga Turkish. Nagbibigay ito ng kapayapaan ng isip, pamamahinga ng kaisipan at nagpapalakas ng pagkakaibigan at katapatan. Kilala rin itong nagbibigay proteksyon sa may suot sa mga masasama at kamalasan. Pinakamahusay itong pangregalo sa mga magbibiyahe, nakagagamot ng sakit sa lalamunan, mata, sakit sa ulo, pagod at mga sakit sa balat. Naku po, kaganda pala ng Turkey na bato, beautiful people. Oy, tingnan nyo, wala tayong kaalam-alam, ganyan pa. Ganito pala ang dadalhin nyo, beautiful people, kung kayo po ay magta-travel o kaya po magra-rice po. Ano ba yung rice? Yun nga po, travel o kaya po yung po, kayo po ay aalis ng bahay po. Kailangan po meron pala kayong ganito. Yan po pala yung gabay. Tingnan nyo mga naman. Ngayon ko lang po na ano. Ang bloodstone naman, beautiful people, ang pinakasikat na miyembro ng Jasper. Ito po ay family of stone. Napakahusay nito sa panggamot sa anumang sugat at nagbibigay lakas at tapang sa nagsusuot nito. Maganda itong gamitin ng mga taong laging nakikipagnegosasyon dahil aalisin nito ang mga stumbling block sa inyong pagtatagumpay. Lalo na kayo ay mga negosyante, ay lagi kayong binablock ng inyong mga negosyante po. Halimbawa po ay kayo po ay ngayon ay makikipag ano ka po, deal sa negosyo po. Tapos po, na-block po kayo, yung nawala po yung ano nyo po ba, yung negosyante nyo hindi po natuloy at wala po, kailangan po ano po kayo ng Blackstone. Maghanap po kayo ng Blackstone. Hindi ko po alam alin ang Blackstone ko po. Ang dami ko po kasi Blackstone dyan po. Oh. Ayan po, mga Blackstone ko po yan. Mga bloodstone. Mapula na ano po, ito siguro po yung bloodstone ko po. Mayroon din po akong bloodstone dito, beautiful people eh. Saan ba yun? May bloodstone din po ako eh. Ito pala po. Ayan po. Ang bloodstone ko po. Ito po ang bloodstone ko. Sige, beautiful people. Nasaan yung aking ano po. Papakita ko lang po sa inyo ano ang bloodstone po. Ayan po. Ayan po. Kita nyo po. Itim po siya pero pagka sinindihan mo po ay nagiging ganyan po siya. Oh. Ayan po. Kaya lang po ngayon ay maaraw po. Kaya hindi po natin siya kita. Yan po. Yan ang tinatawag na bloodstone. Okay, beautiful people. Sana po may napulot po kayong aral po sa aking mga nabasa po. Kung kayo naman po ay mayroon pong halimbawa po, ruby. Kasi hindi nyo pa po naririnig ang ruby, ano? Kasi po, kanina ang ruby po ay mga gemstone nyo po yan sa mga birthstone nyo po ba? Ang ruby po, the queen of all gemstone. Ang bato ng pagmamahalan, ang gumagamit nito ay binibigyan ng kagandahan ang kanyang kaanyuhan po pala. Sorry po. Kaya pala para kung gago eh. Ito po, ang gumagamit nito ay binibigyan kagandahan ang kanyang kaanyuhan. Nagbibigay protection din ito sa anumang bagay na negatibo at sa mga pisikal na aksidente at sakit. Nang aakit ito ng tibay at katapatan, ito rin ay kinikilala bilang bato ng mga maharlika. Naku po, ang galing pala ng ruby. O mga hari at pinaniniwalaan din habang may bahagi ng ruby na nasa paligid mo, ang yaman ay aakitin nito. Wow!
ang batong ruby ay nagsasabog ng mainit at nakapagpagamot na vibration. Tumutulong din ito upang gamutin ang puso sa lahat ng klase ng sakit. Naglilinis ito ng katawan, nagdudulot din ng kapangyarihan at pamumuno. Tumutulong na malagpasan ng tao ang anumang isipin hinggil sa sariling limitasyon. Nag-iinganyo ito ng debosyon, tapang at lakas, talino. Ito rin isang wishing crystal. Ay, ang galing pala, no? Hawakan ito at mag-wish kung anuman ang nais ng iyong puso. Wow, ganun pala yun. Itago ang bato hanggang ang iyong wish ay magkaroon ng katuparan. Wow! Ang galing pala noon, beautiful people. Kaya lang wala po akong ruby dito, kaya hindi ko po makikita. Alam niyo naman po ang ruby. Mapula, mapink, ganyan po ang mga ruby na napakaganda po. Nag-iinganyo po talaga siya ng magandang ano po. Ng magandang ano po ba? Yung stone nyo pa, yung crystal niya po. Ang rose quartz naman, beautiful people. Alam niyo po, ang rose quartz ay ganito po, beautiful people. Yan po, ang rose quartz. Okay? Kung mayroon po kayong rose quartz po, mayroon po akong ganyan po noon, pero po pinaganito ko po sa aking kaibigan po. Yan po ang rose quartz. Ayan po. Okay, beautiful people, ayan po ang aking rose quartz. Tingnan po natin kung anong pong ibig sabihin po ng rose quartz. Ang rose quartz ay tinagurian love stone. Nagtataguyod ito ng pag-ibig sa sarili at sa kapwa. Nagbibigay inspirasyon sa pag-uunawa, pagtanggap, pagpapatawad at pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Tumutulong din ito upang maalis o mapadali ang anumang sexual o emotional problems. Tumutulong sa paghahanap ng pag-ibig o kapartner o soulmate. Naku po! Diyos ko po! Ganyan pala ang ang rose quartz. Tingnan nyo nga naman, beautiful people, kung mayroon po kayong rose quartz, kung matagal na po kayo naghahanap ng soulmate o ano po, karelasyon o partner po, magsuot na po kayo ng rose quartz. Ito naman, beautiful people, ang amber. Alam nyo naman po ang amber po. Ang batong amber po ay ang bato. Ito ay hiyas na ito ay pinaniniwalaan na naghahatid ng swerte at magandang kapalaran. Ang amber ay tinatawag na mga greatest po, mga Grekenland po ba? Great na elektron sapagkat sa kanilang paniniwala ay may kapasidad itong magbigay ng elektrisidad. May kapasidad itong lumikha ng munting dingas sa sandaling ito ay ikiskis. Kaya ito ay pinaniniwalaang maswerteng bato. Sinusunog ng mga Chinese at Muslim ang amber at ginagamit bilang insenso, bilang panlaban sa masasamang espiritu. Wow! Ang galing talaga ng mga ano pala nito, beautiful people, no? Mga bato na wala man lang tayong kaalam-alam na ganyan palang ibig sabihin. Ito po, beautiful people, ito ang last na po ito, beautiful people, ang red quartz. Ang red quartz po ay ang pagsusuot po araw-araw ng red quartz pendant ay makakatulong upang maibsan ang kalungkutan at kabiguan sa buhay. Maaari ring itong makatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema na may kinalaman sa usapin ng puso. Pinaniniwalaan na ang red quartz ay nagtataboy ng negatibong enerhiya, kaya nagiging madali upang makaikot ng malaya ang positibong enerhiya. Siguraduhin lamang na tunay at hindi artificial na red quartz. Totoo po yan, marami pong mga plastic at glass lang po. Kaya
piliin nyo po ang tunay na red quartz po. Bato po yan. Crystal po yan, ha? Ayan po. Ang pinaniniwalaan na ang red quartz ay nagtataboy ng negatibong enerhiya kaya nagiging madali upang makaikot ng malaya ang positibong enerhiya. Siguraduhin lamang na tunay at hindi artificial na red quartz ang gagamitin upang makamit ang inaasahang resulta. Ang batong ito ay perpektong regalo para sa mga taong dumadanas ng kabiguan sa pag-ibig. Sa sandaling matanggap at magsuot nito, ang batong ito ay masisiguro na tamang kapareha na sa buhay ang matatagpuan mo. Tingnan mo nga naman. Totoo po yun, para ka pong hinahanapan na po ng ano po, ng ano ba tawag doon? Ng kapareha po ba? Tingnan nyo nga naman, beautiful people. Pero sabihin ko po sa inyo, beautiful people, ngayon po, kasi marami pong nagtatanong, ma'am, ang jade po, gusto ko pong marinig ang jade po, kung paano po isuot po ang jade. Ganito po, beautiful people. Ang jade, ang pagsusuot po ng sing-sing na jade, sa pinakamaliit na daliri ay makapagbibigay sa inyo ng kayamanan. Para sa mga lalaki, isuot ito sa kaliwang kamay at sa kanan naman para sa mga babae. Humanap ng sing-sing na buong buo yari sa jade. Medyo mahal nga lamang ito dahil mangangailangan ng malaking tipak na jade upang makagawa ng sing-sing na walang halong ibang material kundi jade. Gayunman, hindi naman talaga kailangan magsuot ng sing-sing na jade na mataas ang uri. Maaari na rin yung mga jade na mayroong translucent green color na mabibili ninyong mga Chinese na nagtitinda sa mga bangketa ng Santa Cruz o Quiapo po. Kapag nagsuot kayo nito sa pinakamaliit ninyong daliri, umasang may malaking perang darating sa isang paraan. Parang nagkataon lamang. Ay, ganun pala yung beautiful people. Halimbawa po, sabihin ko po sa inyo, ano sabi niya? Ang babae po, para sa mga lalaki po, ay isuot ito sa kaliwang kamay. Sa kanan naman po ang babae. Halimbawa po, kayo po ay lalaki po. Ito po sa inyo. Sa lalaki po, ganyan po ang isuot nyo po. Sa lalaki po yan, ha? Para po kayo ay yumaman. Pag sa babae naman po, ay dito po sa kanan po, babae po. Yan po, sa kanan po. Ganyan naman po. O, tinan nyo, beautiful people. Napakapangit ng aking daliri at kamay po. Tigulang na good. Ayan po, ganda. Ang ganda pala ng ganito. Magpagawa nga ako. Ganon po ang gagawin nyo, beautiful people. Sing-sing po sa kanan kamay po. Bigla po kayong yayaman at hindi nyo po inaasahan ang pagyaman nyo po at hindi nyo po inaasahan na may darating sa inyong malaking halagang pera kung kayo po ay nagsusuot ng jade. Lalo na sa maliit na, ito po pala, dito po sa kalingkingan po ba, sa lalaki po ito ha, sa kaliwa. Sa kanan po ay babae po ha, sa kanan po babae. Babae. Diyos ko po. Yan na po. Hanggang ganyan na lang po tayo, beautiful people. At ako'y paalis na po. Ako po'y papasok po. At sa susunod po ulit, mag-anuhin pa rin po tayo. Ngayon po ay may ano na po ako. Ako po ay bababa na po. Kaya sa ano na lang ulit mamaya ulit po pagdating ko, baka mamayang gabi po. Okay, beautiful people. Maraming salamat sa inyo, beautiful people. Sa inyong pakikinig, sa panonood nyo po sa akin at interesado po kayo sa aking mga video po. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa mga tao na hindi nag-i-skip ng aking mga ads po. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga taong mga subscriber ko po. Kung wala po kayo ay wala po akong channel, beautiful people. Sige na po, beautiful people, at ako ipapasok pa po ng trabaho para po kumita at makabayad po ako ng aking upa ng aking bahay. Kasi po, ano na naman po ngayon, 22 na naman po. Bukas po, nandyan na naman po ang aking reknong. Reknong, ano tawag ng reknong? Resibo po ng aking
upa ng bahay, kuryente, tubig, heater ko po, yung mga ano-ano pa pong mga bayaran po, mga internet, telephone, at saka po mga ticket sa train po, lahat po bayaran ko po yan, kaya kailangan po pumasok po ako sa trabaho. Okay, beautiful people, maraming salamat po. Uminom po ng maraming tubig, wag po tayong magpupuyat, kumain po tayo ng wasto at matulog po ng husto, at wag po makalimot, lagi po maghugas ng kamay, beautiful people, at mag-face mask po. Stay healthy, beautiful people. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Sana po marami po kayong natutunan ngayong araw na to sa aking mga kristal po at mga gemstone po.